Tahimik ang lungsod Haraya tuwing gabi. Ang mga kalsada ay punong-puno ng kamera at bantay na laging nakamasid. Mula sa tore sa gitna ng syudad, paulit-ulit na dinadakilan ng isang malakas na boses ang mensahe. Ang pagsunod ay kapayapaan. Dahil dito, karamihan sa mga mamamayan ay natututong manahimik at sumunod na lamang. Ngunit, hindi si Elan. Dati siyang sundalo na naniniwala na ang mataas na pader at mahigpit na patakaran ang magbibigay ng kapayapaan. Habang tumatagal, lalo niyang nakikita na hindi protection ang mga ito, kundi kulungan. Sa bawat kalansing ng mga bakal na maririnig niya sa gabi, naalala niya ang mga kabataang tulad niya na nawala ang buhay dahil sa paniniwalang huwad. Sa kabilang dako naman ng syudad, sa tabi ng pantalan, namumuhay si Rico ay isang kabataang mandaragat na may simpleng pangarap at yun ay ang makalaya. Sa murang edad, daman-daman na niya ang bigat ng pagkakukulong sa mga patakaran hindi makatarungan. Para sa kanya, ang dagat ay malaya, walang hanggan at hindi kayang kontrolin ng tore. Sa ilalim ng anino ng mga lumang gusali, nagtakbo ang landas nila Elan at Rico. Tahimik, ngunit malinaw ang sinabi ni Elan. Malakas ang tore dahil takot ang mga tao. Kapag hindi na tayo natakot, mawawala ang kapangyarihan nila. Ngumiti si Rico at tumingin sa malayo. Kung ganon, simulan natin, hindi para tumakas, kundi para ipaalala sa lahat na may mas malawak na mundo sa labas ng kanilang mga pader. Sa saglit na iyon, nabuo ang kanilang plano. At sa unang pagkakataon, dalawang kabataan ang nagpasyang kumilos, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kinabukasan ng lahat. Mabilis kumalat ang mga bulong sa mga eskinita ng Lungsod Haraya. Mga murang tinig ng kabataan, ang unang kumilos ay ang mga estudyanteng sawa na sa katahimikan at pang-aapi. Nakita nila sina Elan at Rico bilang mga kapwa kabataan na may tapang na magpahayag ng katotohanan. Unti-unti, nagsimula silang magpinta ng mga salita sa dingding ng syudad. Kalayaan, hindi takot. Ngunit hindi nakalampas sa tore ang mga kilos na ito. Mas dumami ang kamera at bantay. Pinagbawalan ang mga kabataan na magtipon-tipon kahit sa paaralan. Lahat ng aklat at papel ay kailangang aprobado muna ng pamahalaan. Para bang ang pag-iisip ay kasalanan na. Isang gabi, lihim na nagpulong ang grupo ng mga kabataan sa lumang bodega malapit sa pantalan. Doon nagsalita si Elan. Kung mananahimik kayo, tuluyan tayong magiging alipin ng takot. Ang mga guhit sa dingding ay simula lang. Kailangan nating ipakita na hindi nila kayang ikulong ang ating tinig. Tama siya, dagdag ni Rico. Ang laban na ito ay hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng kabataan na ipinanganak na may pangarap. Kung tatakutin nila tayo ngayon, paano pa ang susunod na henerasyon? Naging tahimik ang buong grupo, ngunit dama nila ang apoy sa kanilang dibdib. Sa simpleng pagtango, nagsimula ang isang pangakong hindi nila basta-basta bibitawan ay ang wakasan ang takot na matagal nang bumabalot sa kanilang bayan. Pagsapit ng umaga, muling umalingaw-ngaw ang boses mula sa tore. Pagkakaisa ang kaligtasan, ang lumalaban ay kaaway ng bayan. Ngunit, hindi na nahimik ang mga tao. Sa bawat kanto ng lungsod Haraya, may nakapaskil ng mga salitang isinulat ng kabataan. Kalayaan, hindi takot. Nagtipon ang mga bantay upang takutin ang mga mamamayan. Subalit, humakbang si Elan sa gitna ng kalsada. Hindi na kami natatakot, sigaw niya. Sunod-sunod ang tinig ng mga kabataan sa tuminding kasabay ng pagtaas ng kanilang mga kamao. Ang dating tahimik na lungsod ay napuno ng ingay ng tapang.